Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta kayo? Ngayon naman, kausapin naman natin ang mga Duterte diehard supporters. Alam mo, kayo na mga Duterte diehard supporters, unang-una, hindi po kayo inaaway. Pangalawa, hindi kayo pinahihirapan kung hindi nyo maiintindihan ang simpleng explanation ng mga nagmamahal kay Pangulong Bongbong Marcos at sumusuporta sa gobyerno. Now, ano ba talaga ang ipinaglalaban ninyo? Kasi kung nasa tama po kayong landas at tama po ang ideolohiya na ipinaglalaban po ninyo, hindi madali na makakuha kayo ng suporta sa mga posibleng makakatulong sa inyo na pabagsakin ng administration o pabagsakin ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi po ba kayo nagtaka? Gamit po ng mga maimpluwensyang mga vlogger na sumusuporta kay Sara at kay Rodrigo Duterte, hindi po tumalab sa puso at kaisipan ng mga Pilipino na suportahan ang panawagan nilang magtanggal ng suporta ang military, ang Philippine National Police, ang mga politicians, at ang iba't iba pang mga cabinet officials sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po kayo pinapakinggan. Nanawagan kayo na bumitiw na po ang ating mahal na Pangulo at nanawagan kayo na pumunta ang mga tao sa EDSA, sa Luneta, sa Liwasang Bonifacio, halos lahat po ata ng sulok ng Pilipinas pinupuntahan at lahat po ata ng sulok ng mundo pinupuntahan para lamang po siraan ang imahe ng Pangulo at ang gobyerno. At ang gumagawa po niyan walang iba kundi si Sara Duterte. Mantakin mo, nakakailang bansa na ang pinuntahan ni Sara Duterte. Pabalik-balik po siya para lang sabihin na ganito ang imahe ng Pilipinas kahit naman po hindi totoo. Kasi nga, nagstick po doon siya sa plano na kahit ano man ang mangyari, sisirain niya ang Pangulong Bongbong Marcos. Nakalimutan ni Sara na hindi po si PBBM ang kanyang kalaban. Ngayon, ang ginawa sana ni Sara Duterte kung may isip siya at may utak, imbis na kalabanin niya ang Pangulo, sana sinuportahan niya ito. Para nang sa ganoon, kung may balak siyang maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas, pagkatiwalaan at suportahan siya ng sambayan ng Pilipino. Now, balik po tayo sa ilang beses na panawagan na people power ng mga maka-Duterte. Kasama na po dyan ang partido ng PDP Laban na pinamumunuan po ng kanyang ama. At syempre, dyan din po yung mga maisog. Hindi ba ninyo nahahalata na yung mga grupo na yan, na mga maisog-maisog na yan, ginawa lang po yan para po sa kanilang sariling political interest? Yung iba nga dyan tatakbo ng party list, yung iba nga dyan tatakbo ng senador, yung iba nga dyan tumakbo na talaga. Dahil po ang grupo na sumusuporta sa mga Duterte, lalong-lalo na kay Sara Duterte at saka kay Digong, ay hindi po totoong nagmamahal sa bayan. Ginagamit lang nila ang mag-ama at ginagamit lang talaga nila ang pamilyang Duterte para unang-una, sumikat sila. Pangalawa, may backer sila na malakas. Dahil iniisip nila na ang tiwala ng taong bayan na sa Duterte pa. Hindi na po ganun ang panahon. Kung baga si Rodrigo Duterte laos na. Hindi na po siya mahalaga sa mga Pilipino sapagkat nakita po at nararamdaman ng sambayan ng Pilipino ang kayabangan ng matanda. Kaya nga po yun po ang nangyari sa kanya na kapwa niya Pilipino isinumpong siya sa International Criminal Court. Ngayon, balik tayo sa plano ninyo na papabagsak sa gobyerno. Gumagawa kayo ng anuman na accusation laban sa Pangulo, sinisira ang imahe ng bansa, na hindi nyo po alam, apektado po ang susunod na henerasyon. Pati pamilya nyo apektado kapag mag-back to zero po ang ating bansa. Hindi po solusyon ang pagpapabagsak sa presidente. Hindi po solusyon ng people power. Hindi po solusyon ng pag-upo ni Sara Duterte. Ang solusyon po, suportahan natin ang ating mahal na Pangulo tungkol po sa kanyang laban sa korupsyon. Dahil siya po ang nagbunyag nito eh. Siya po ang dahilan kung bakit meron po tayong alam na malawakang korupsyon, substandard, and at the same time, mga ghost projects. Wala pong Pangulo ang gumawa nun. Kaya nga po dapat, sa Duterte diehard supporters, huminahon kayo. Pag-isipan ninyo, wala kayong suporta sa pulis, wala kayong suporta sa military, lalong wala kayong suporta sa mga Chamber of Commerce, sa mga businessmen. Wala kayong suporta sa international community. Lalong-lalo na po, ginagamit lang kayo ng mga retired general na kung saan naging retarded na. At ito pa, yung iba naging vlogger. So,
dapat mag-isip-isip kayo. Dapat sumuporta kayo sa gobyerno kasi tingnan po ninyo, paano kayo makakuha ng suporta sa mga majority ng mga Pilipino dahil ang nakapalibot sa inyo puro mga rebelde, puro mga suwail sa bansa, puro mga lawbreaker na kung saan binigyan ng pagkakataon na manumbalik sa gobyerno. Ang problema naman, kinakagat ng lahat kinakalaban ng gobyerno na parang mga asong ulol at parang mga asong may rabies. So sana, pag-isip-isip kayo. Matapos ng Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang termino, hindi po talaga kayo magtatagumpay na siya po ay pababagsakin. Ulanan, initan kayo, walang mangyayari po sa mga rally po ninyo. Baka nga siguro umulan ng apoy, nako, delikado po yan, lahat po kayo masusunog. Dahil, tandaan po ninyo, tapos na po ang era ng people power, people power. Sawa na po ang taong bayan dyan. Sawa na ang taong bayan na ginagamit ng mga politiko sa personal na interes. Sawa na ang taong bayan na pabagsakin ang gobyerno, lalong-lalo na ang Pangulo, na ginagawa po ang lahat para sa kabutihan ng anti-government, anti-Marcos, or pro-Marcos. Dahil ang Pangulo po ngayon na si PBBM, hindi po presidente ng mga loyalista lang. Hindi po presidente ng mga sumusuporta sa gobyerno, kundi presidente po ng sambayanang Pilipino. Kampi ka man o hindi, Pangulong Bongbong Marcos, iniisip ka. Tandaan nyo po yan. Kaya dapat kayo, tumigil na kayo sa kakaiskandalo. Hindi po kayo mananalo at hindi po magkaroon ng katuparan ang pagpapabagsak ninyo sa Pangulo kahit makailan pa kayong rally dyan sa EDSA. Kahit makailan pa kayong istorbo dyan sa EDSA o sa anumang lugar dyan, Luneta man, Quirino Grandstand man, Liwasang Bonifacio, tandaan po ninyo, wala na pong suporta ang mga Duterte sa sambayanang Pilipino. Kakarampot lang kayo dahil alam na ng tao na hindi po tama ang ideolohiya na ipinaglalaban nyo. Mantakin mo ang nagbulgar ng katiwalian, papabagsakin ninyo. Ang nagbulgar ng korupsyon, sisiraan ninyo. Anong klase kayo? Pero hindi po kayo magtatagumpay. Kahit tabuan pa kayo ng goiter, okay, kahit natubuan pa kayo ng ulmorana sa mga tinggil ninyo, hindi po kayo magtatagumpay. Gets ninyo, mga Duterte Dehad supporters? Sorry na lang kayo, kakarampot lang kayo ng mga DDS. Marami po ang mga Pilipinong nagmamahal sa Pangulong Bongbong Marcos dahil iniisip niya ang kapakanan ng taong bayan, hindi katulad ng politiko na inyong sinusuportahan. Pansariling political interest lamang ang kanilang interest dyan at pinagmamayabang. Adios.